Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1076. Bakas ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang pagpapatalsik ng Ice Zone Force mula sa katawan ng Little Fairy Doctor ay tumagal ng halos 4 na araw ng panahon ni Xiaoyan. Naghalo si Xiaoyan ng humigit kumulang 100 uri ng nakapagpapagaling na lakas ng sangkap sa tubig sa loob ng 4 na araw na ito. Pagkatapos nito, pinahintulutan niya ang Little Fairy Doctor na ay absorb ang lahat ng ito sa kanyang katawan. Noon lamang ay unti-unting pinalabas ang Ice Zone Force na nakatago sa kanyang katawan. Dahil dito, naramdaman ni Xiaoyan na ang Ice Zone Force ng Ice River Valley ay mahirap harapin. Gayunpaman, ang espesyal na Daochi na ito na maaari lamang gawin pagkatapos na maabot ng isa ang lakas ng isang Daozang ay talagang may mga hindi pangkaraniwang aspeto. Naka-crossleg si Xiaoyan sa isang bato sa loob ng mainit na naiilawan na kuweba ng bundok. Isang kahoy na batya na may tumataas na init ang nasa harapan niya. Ang kahoy na batya ay napuno ng isang maliwanag na pulang likidong panggamot. Nakaupo sa loob nito ang Little Fairy Doctor. Kinagat niya ang kanyang ibabang pulang labi sa likod ng kanyang mga ngipin at namuo ang mga patak ng pawis habang dinadala ang malamig na hangin. Pagkatapos nito, ibinaba nila ang kanyang mukha at nahulog sa kahoy na batya. Ang pawis ay kasunod na nakakalat sa pamamagitan ng init sa loob ng panggamot na likido. Sa sandaling ito, nasipsip na ang karamihan sa panggamot na likido sa loob ng batya na gawa sa kahoy. Kaya naman, ang makinis na balikat ng Little Fairy Doctor ay nahayag. Ang likidong panggamot ay tumulo sa isa at tahimik na gamulong pababa. Nagpakita siya na parang isang top-quality suet jade, dahilan para maramdaman ng isa ang hindi pagpayag na makipaghiwalay sa kanya. Isang mahinang fog ang bumangon mula sa kahoy na batya. Ang isang pares ng mga sinulid ng Snow White na buhok ay nahulog sa noo ng Little Fairy Doctor. Itinaas nila ang kanyang magandang mukha, na tumutulo ang ilang matamis na pawis, na naging sanhi ng kanyang hitsura na kakaibang kaakit-akit. Ang kanyang kulay abolilang mga mata ay malumanay na kumurap, na naglabas ng hindi pangkaraniwang nakakagulat na pang-akit. Matangkad pulang nakapagpapagaling na lakas ang bomb alot sa katawan ng Little Fairy Doctor mula sa wooden tub. Nagpatuloy ito ng mahabang panahon bago biglang nanginig ang kanyang magandang katawan. Lumaki ang kanyang maliit na bibig at isang maliit na ice cube, na nabuo mula sa malamig na hangin, bumaril mula sa kanyang bibig at tumama sa isang napakalaking bato sa yungib. Kaagad, ang piraso ng batong iyon ay natatakpan ng isang makapal na layer ng yelo sa gitna ng isang tunog ng pagbitak. Nabawasan ang pamumutla sa mukha ng Little Fairy Doctor matapos umalis ang maliit na ice cube na ito sa kanyang katawan. Unti-unting lumitaw ang isang makinis na pulang kulay. Si Xiaoyan, na nagsasanay na nakapikit, ay mabilis na binuksan ang mga ito sa kaguluhang ito. Nakita niya ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor habang hindi sinasadyang natuwa. Tinanong niya, "Naalis na ba ang Ice Zone Force sa iyong katawan?" Matamis na ngumiti ang munting diwata na doktor at tumango. "Mabuti iyan. Ang bagay na ito ay mahirap pakitunguhan. Nasubukan ko na ang halos 100 uri ng mga sangkap na panggamot upang makabuo ng angkop na lakas na panggamot." Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang tumango ito. Agad siyang nakahinga ng maluwag at ngumiti habang sinabi, "Dahil naalis ang Ice Zone Force, hindi ka dapat nasa seryosong kondisyon. Ang mga pinsala sa iyong katawan ay maliit na bagay na ngayon. Mayroon akong kumpiyansa na tulungan kang mabilis na makabawi." Ang Little Fairy Doctor ay muling tumango. Hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Xiaoyan sa pagpipino ng tableta. "Ikaw, pwede bang lumingon ka muna?" Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay umiwas. Isang matangkad na pamumula ang biglang lumipad sa kanyang magandang mukha habang siya ay mahinang nagtanong. Sa una ay nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad naman siyang binigyan ng nahihiyang ngiti at nagmamadaling tumalikod. Inikat niya ang kanyang ulo sa isang tabi habang ginagawa niya iyon. Ang Little Fairy Doctor ay tahimik na nakahinga ng maluwag matapos makitang lumingon si Xiaoyan gaya ng sinabi sa kanya. Kinagat niya ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin at ginalaw ang kanyang magandang katawan.
Gumalaw ang kanyang kamay habang bumangon ang kanyang katawan mula sa kahoy na batya at isang malinis at puting kulay na damit ang lumipad mula sa kanyang storage ring. Sa isang iglap, binalot nito ang kanyang perpekto at malinis na katawan. Tapos na ako. Lumingon lamang si Xiaoyan matapos marinig ang malumanay na boses na kumawala sa kanyang mga labi mula sa kanyang likuran. Tumingin siya sa ginang, na mukhang sariwa sa isang puting kulay na damit, at isang namangha na ekspresyon ang hindi sinasadyang dumaan sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang kilos ng Little Fairy Doctor ay tulad noong unang beses na nakilala siya ni Xiaoyan pabalik sa Qingshan Town. Para siyang isang piraso ng jade na nagpainit sa puso ng isa. Ang kasalukuyang kanya ay tunay na katulad ng Little Fairy Doctor mula noon. Siya ay tiningnan bilang isang diyosa sa puso ng mga mersenaryong iyon mula sa Qingshan Town at hindi ang Poison Sect Poison Lady mula sa Chuyon Empire, isang pangalan na kinatatakutan ng lahat. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang pagkagulat sa kanyang mga mata at hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting kasiyahan. Ang yugto ng panahon sa Chuyon Empire ay malamang na ang pinakamadilim na panahon sa puso ng Little Fairy Doctor. Kahit na sa kanyang kumpanya mamaya, siya ay lumitaw pa rin ng kaunti tahimik. Maliwanag, naimpluwensyahan siya ng kanyang mga alaala noong panahong iyon. Gayunpaman, nang makita siya ni Xiaoyan ngayon, ang babaeng ito, na may kalungkutan at kaawa-awang background, ay tila nagsimulang lumayo sa anino ng kanyang alaala sa panahong iyon. Ang kasalukuyang kanya ay tunay na Little Fairy Doctor na kakilala ni Xiaoyan noon. Anong tinitingin-tingin mo? Bahagyang ipinikit ng Little Fairy Doctor ang kanyang magagandang mata habang mahinang tumawa. Sumasayaw ang magagandang mata niya. Nakatingin sa isang kagandahan. Nanunuksong tumawa si Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumalon siya pababa mula sa malaking bato at dumapo sa tabi ng Little Fairy Doctor. Hinawakan niya ang puting nyebe na palso ng kabilang partido, ipinikit ang kanyang mga mata, at muling sinimulan na suriin ang mga sugat sa katawan nito. Napatingin ang mga magagandang mata ng Little Fairy Doctor sa batang mukha na nasa harapan niya. Ang mukha na ito ay maaaring hindi kasing bata at hindi kasing gwapo ng mga nakita niya sa mga nakaraang taon, ngunit para siyang masarap na alak na tumagos sa puso ng isang tao, na nagdulot ng kakaibang init. Salamat! Bulong ng Little Fairy Doctor sa sarili gamit ang mahinang boses na siya lang ang nakakarinig. Agad na sumilay ang isang bahagyang mainit na ngiti sa kanyang magandang mukha. Ibang-iba ang ngiting ito sa nakaraan. Sa sandaling ito, tila may idinagdag dito, na naging dahilan upang lumitaw ang magandang ngiti na ito na mas nakakaakit at mainit. Napapikit si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga ito makalipas ang ilang sandali at nakangiting sinabi sa Little Fairy Doctor. Mas mabuti ang sitwasyon kaysa sa naisip ko. Inumin mo ang medicinal pill na ito. Dapat ay makaka-recover ka sa iyong peak sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kumuha si Xiaoyan ng isang bilog na medicinal pill mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito sa Little Fairy Doctor. Iniabot ng Little Fairy Doctor ang kanyang kamay at ininom ang gamot na tableta. Bahagya siyang tumango. Tila mas nakaka-relax siya kapag nasa tabi niya si Xiaoyan. Kumusta ang iyong woeful poison body? Napatingin si Xiaoyan sa ekspresyon ng Little Fairy Doctor at biglang nagtanong. Ayos lang ako. Gayunpaman, dapat 2 hanggang 3 buwan na lang bago ito sumabog. Nararamdaman ko ito. Ngumiti ang Little Fairy Doctor. Ang pananahilan niyang paraan ay lumitaw na para bang ibang bagay ang kanyang pinag-uusapan. Ayos lang ba ito? Sumimangot si Xiaoyan. Ang kanyang boses ay hindi sinasadyang lumubog. Medyo hindi siya nasisiyahan sa ugali ng Little Fairy Doctor sa pagtrato sa sarili. Bahagyang ngumiti ang Little Fairy Doctor matapos na marinig ang sama ng loob sa boses ni Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Kahit na talagang sumabog ang lason na katawan at umatake sa aking kamalayan, tiyak na makikilala pa rin kita sa oras na iyon. Ang alaala ng taong nasa harapan niya ay sumikop sa isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Siya ang una niyang kaibigan, at ang tanging mabuting kaibigan niya na kinilala niya mula sa kanyang puso. Ang simpleng kaibigan na ito ay tila nalihis sa ibang bagay sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang bigat sa kanyang puso ay naging mas mabigat. Talagang kalokohan lang ang sinasabi mo. Relax,
makukuha ko ang monster core ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa loob ng 2 hanggang 3 buwang ito. Sa oras na iyon, mapapayagan kitang ganap na kontrolin ang Wolfel Poison Body. Walang magawang umiling si Xiaoyan gaya ng pangako niya. Bagamat mayroon na siyang rank 6 monster core ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa kanyang storage ring, hindi nito natugunan ang mga kinakailangan. Maliban kung talagang naabot niya ang yugtong iyon, hindi nilayon ni Xiaoyan na ipagsapalaran ang paggamit nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa kung mabubuhay o mamamatay ang Little Fairy Doctor. Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Kumurap ang magagandang mata ng Little Fairy Doctor nang marinig niya ito. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, kung ito ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast, makakahanap tayo ng isa sa Fallen God Stream na ito. Nagulat si Xiaoyan. Isang ligaw na kagalakan ang biglang lumitaw sa kanyang mukha nang magtanong siya. Sa anong ranggo ito? Rank 7, sa tingin ko. Nagagawa nitong mag-transform sa anyo ng tao. Malumanay na sagot ni Little Fairy Doctor. Nakita mo na, saan? Ang ligaw na kagalakan sa mga mata ni Xiaoyan ay naging mas malalim habang nagmamadaling nagtanong. Ang mga bagay na may lason ay gumagala sa loob ng Fallen God Stream. Hindi ito nagkukulang ng poison magical beasts na may kakilakilabot na lakas. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng ilang paksayon ng magical beast na nakakalat sa paligid. Bukod dito, ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay nagkataon na isang pinuno ng Fallen God Stream na ito. Hinawi ng kamay ng munting diwata na doktor ang isang sinulid ng puting buhok sa kanyang noo. Ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong naging prominent habang sinasabi niya. Hindi nagtagal pagkatapos kong pumasok sa Fallen God Stream, nakilala ko ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na iyon. Ang lalaking iyon ay parang baliw pagkatapos akong makita. Paulit-ulit siyang napaungol, gusto niya akong makuha para maging babae niya. Noon, ako ay malubhang nasugatan at hindi ko gustong makasali sa lahat ng paraan para makatakas ako sa baliw na iyon. Natigilan si Xiaoyan. Napatingin siya sa kakaibang ekspresyon sa mukha ng Little Fairy Doctor na may pagtataka. Ilang sandali pa, hindi niya napigil ang umiling. Tumawa siya, pakiramdam na ang buong sitwasyon ay nakakatawa. Mukhang ang iyong alindog ay masyadong mahawakan. Kahit na ang isang magical beast ay naakit sa iyo. Gusto pa nga niyang makuha ka para maging asawa kanya. Ano ang dapat pagtawanan? Ang taong iyon ay malinaw na hinahangaan ang Wolfel Poison Body. Isang maliwanag na pamumula ang bumungad sa mukha ng Little Fairy Doctor habang siya ay nanunambat nang marinig niya ang panunokso ni Xiaoyan. Tumigil sa pagtawa si Xiaoyan, alam niyang tama ang Little Fairy Doctor. Bakas sa kanyang mga mata ang isang nasasabik na ekspresyon habang sinabi niya. Ano ang lakas ng malaking tao na iyon? Hindi ako kailanman nakipagpalitan ng suntok sa kanya. Gayunpaman, malamang na ang kanyang lakas ay mas malaki pa kaysa kay Bing Fu at sa iba pa. Batay sa aking hula, dapat ay naabot niya ang antas ng 8-star Dao Zhang. Ang Little Fairy Doctor ay nagpahayag ng kanyang iniisip. Isang 8-star Dao Zhang. Ha? Tumanggaw si Xiaoyan bilang pagsang-ayon. Buti na lang at hindi ito buto na hindi niya kayang nguyain. Dapat kang gumaling muna. Kapag ganap ng gumaling ang iyong mga sugat, sasalakayin natin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na iyon. Kung makukuha natin ang monster core nito, ang problema ng Wolfel Poison Body ay ganap na malulutas. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago iwinagayway ang kanyang kamay at ipahayag ang kanyang desisyon. Ang Little Fairy Doctor ay marahang tumanggo nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang Wolfel Poison Body ay isang malaking bato na matagal nang dumidiin sa kanyang puso. Ito ay natural na pinakamahusay kung maaari niyang ganap na malutas ito. Bago ito, kailangan ko ring maghanda at tiyaking walang aksidenteng mangyayari. Napangiti si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang katawan, at muli siyang napaupo sa bato. Isang excited na ekspresyon ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Talagang gusto niyang malaman kung anong antas ang mararating ng Little Fairy Doctor pagkatapos naganap na makontrol ang kanyang Wolfel Poison Body. Pupunta ba siya sa klase ng Dao Zun? Kung posible iyon,
hindi ba siya magkakaroon ng dalawang piling Daozun sa tabi niya, kasama si Tian Wuzunzi? Maging si Xiaoyan ay hindi maiwasang makaramdam ng pagigting ng kanyang emosyon kapag naiisip niya ito. Noong nakaraan, hindi niya inaasahan na may dalawang pambihirang eksperto na magtitipon sa tabi niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 1077. Pagsulong. Hindi nagmamadali si Xiaoyan sa kabila ng pagkakaroon ng mga bakas ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang isang mabangis na hayop na may lakas ng isang 8-star Daozang ay hindi isang ordinaryong nilalang. Kung naghanda siya ng sapat, malamang na hindi magiging malaki ang kanyang pagkakataong magtagumpay. Sa ngayon, ang lakas ni Xiaoyan ay sa isang 1-star Daozang. Ang Little Fairy Doctor ay lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan at umabot sa antas ng 6-star Daozang. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay napakahusay din. Kung magkapit kamay sila, hindi imposibleng patayin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Gayunpaman, tiyak na mauubos nila ang 1 toneladang pagsisikap upang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang 8-star Daozang ay katulad ng isang pag-iral tulad ng Fei Tian. Bukod pa rito, walang nakakaalam kung anong uri ng mga trump card ang taglay ng kabilang partido. Kung nabigo silang mahuli siya sa unang pagkakataon at pinayagan siyang tumakas, saan sila pupunta para hanapin siya? Bukod dito, kahit na si Xiaoyan ay may lakas na gawin iyon, ang Little Fairy Doctor ay walang lakas na gawin iyon sa ngayon. Kaya naman, mas gugustuhin niyang hindi kumilos. Sa sandaling kumilos siya, magkakaroon siya ng lubos na pagtitiwala na magtatagumpay siya. Higit pa rito, bilang isang pinuno ng Fallen God Stream na ito, ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na iyon ay mayroon ng anyo ng tao. Ang kanyang katalinuhan ay hindi magiging mas mababa kaysa sa isang tao. Baka mas tuso pa siya doon. Kaya naman, maraming makapangyarihang magical beast ang magtitipon sa ilalim niya. Kung sasalakayin si Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor, ang mga magical beast na ito ay magdudulot ng problema. Sa kabutihang palad, si Xiaoyan ay may Tian Wuzunzi, ang dakilang katulong na ito. Batay sa kanyang paunang plano, tutulungan niya si Tian Wuzunzi na pinuhin ang isang katawan bago atakihin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Gayunpaman, pagkatapos hanapin ang mga sangkap sa kanyang storage ring, natuklasan niya na nagkataon na nawawala ang isang item, ang Essence Blood ng isang Rank 7 Magical Beast. Siyempre, sa mahigpit na pagsasalita, hindi naman sa kanya ang bagay na iyon. Ang Essence Blood na dinalisay mula sa bangkay ng Heaven Demon Phoenix ay nasa isang ranggo na higit na lumampas sa kinakailangan. Sa kasamaang palad, mayroong hindi sapat na halaga nito. Tanging ang ilang mga kahabag-habag na patak ng dugo ng Heaven Demon Phoenix Essence ang natitira sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang kaunting ito ay hindi sapat upang pinuhin ang isang katawan. Kaya naman, ang Essence Blood na kinakailangan para pinuhin ang katawan na ito ay malamang na magmumula sa Sky Poison Dragon Scorpion Beast na iyon. Hubad ang itaas na bahagi ng katawan ni Xiaoyan habang nakaupo siya sa loob ng kuweba na puno ng mainit na liwanag. Ang malaink na Demon Poison Spot ay dahan-daang kumikislot sa kanyang dibdib. Ang pabilog na paligid ng Poison Spot ay may malabong berdeng kulay. Ang isang mataas na temperatura ay patuloy na ibinubuga mula dito. Sa ilalim ng mataas na temperaturang ito, ang Demon Poison Spot ay paulit-ulit na naglalabas ng mga tipak ng itim na hangin. Sa wakas, ang mga butil na ito ay nasisipsip ng mataas na temperatura. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ang Demon Poison Spot na ito ay hindi na nagbigay ng malaking banta sa kanya. Bukod dito, sa tulong ng kapangyarihan ng Heavenly Flame, nagawa niyang pinuhin ito ayon sa gusto niya. Siyempre, dahil sa takot niya na ang pagpino nito ng sabay-sabay ay magdudulot ng pagtaas ng lakas niya at maimpluwensyahan ang kanyang training foundation, nagbigay ng espesyal na atensyon si Xiaoyan sa panahon ng refinement. Kumilos siya na parang nag-aalis ng kakon habang dahan-daang bumunot ng sinulid. Sa wakas, lubos niya itong pinino at ginawang isang bagay na magagamit niya. Bagamat napigilan ang pagsulong ni Xiaoyan sa maingat na pagpipino na ito, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay isang bagay din na hindi kayang pantayan ng isang ordinaryong Daozang. Pagkatapos ng lahat,
Ang ibang mga tao ay hindi nagtataglay ng gayong dalisay na Daochi para sa kanila upang pinuhin at maunawaan. Kung may pag-uusapan, si Exibian mula sa 10,000 Scorpion Gate noon ay talagang iniwan si Xiaoyan na may napakagandang kayamanan. Isang bonfire ang nagninangas sa loob ng kuweba. Ang Little Fairy Doctor ay nakahawak sa kanyang mga pisngi sa tabi ng siga. Paminsan-minsan, sumulyap ang kanyang mga mata kay Xiaoyan, na nagsasanay. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tumitigil sa demon poison spot sa dibdib ni Xiaoyan, na nagpapakilos sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang eksena ng labanan sa 10,000 Scorpion Gate sa Chuyon Empire noon. Boom! Habang ang mga iniisip ng Little Fairy Doctor ay lumilipad, isang malalim at mahinang tunog ang biglang lumitaw sa kuweba. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang ulo, para lamang matuklasan na ang enerhiya sa loob ng kuweba ay biglang naging marahas. Para bang ang enerhiya ay hinihila ng isang bagay habang ito ay mabilis na umaakyat sa isang sulok ng yungib. Sinundan ng mga mata ng Little Fairy Doctor ang direksyon kung saan patungo ang enerhiya. Kaagad, huminto sila sa katawan ni Xiaoyan. Sumili ang sorpresa sa kanyang magandang mga mata. Pag-unlad. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay hindi banyaga sa Little Fairy Doctor dahil maraming beses na niya itong naranasan. Ang lakas ni Exibian ay umabot sa lakas ng 3 hanggang 4-star daw zang noon. Bagamat ang poison spot na nabuo mula sa lahat ng kanyang Daochi ay naging sanhi ng kaunting paghihirap ni Xiaoyan, maaari itong ituring na isang mahusay na gamot na pampalakas. Ang Little Fairy Doctor ay mahinang tumawa at hindi nakaramdam ng pag-aalala. Nang makita niyang muli si Xiaoyan, naramdaman niya na siya ay nasa tuktok ng isang 1-star na si Dao Zhang at hindi malayong makalusot. Higit pa rito, pagkatapos ng marahas na pagpino sa Daochi sa loob ng Demon Poison Spot, natural na naabot ni Xiaoyan ang kinakailangan para sa kanyang pagsulong. Ito ay tulad ng inaasahan ng Little Fairy Doctor. Ang mukha ni Xiaoyan ay hindi nagpahayag ng anumang gulat pagkatapos mangyari ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa halip, dinagdagan niya ang pagsipsip. Isang kumpol ng jade green na apoy ang mabilis na bumuhos sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang natural na enerhiya, na tumaas, ay sumailalim sa isang paunang pagpipino ng heavenly flame bago hindi sinasadyang nasisipsip sa kanyang katawan. Ang mga bagay na may lason ay gumagala sa buong Fallen God Stream. Maging ang natural na enerhiya ng lugar na ito ay may halong lason na gas. Ang isang ordinaryong eksperto ay hindi maglalakas loob na magsanay sa lugar na ito. Sa kabutihang palad, taglay ni Xiaoyan ang heavenly flame. Ang lason na gas na hinaluan sa natural na enerhiya ay automatikong naalis ng nakakatakot na mataas na temperatura ng heavenly flame. Ang lakas na kailangan ng isang Dao Zhang para sumulong ay napakahusay. Isang walang humpay na tungkol sa enerhiya ang lumundag sa kuweba, na bumubuo ng enerhiyang umiikot sa paligid ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, bumuhos ito sa katawan ni Xiaoyan. Tamad na tumayo ang Little Fairy Doctor matapos makita ang aktibidad na ginawa ni Xiaoyan. Naglakad siya papunta sa entrance ng kuweba. Ang mga lason na nilalang sa loob ng Fallen God Stream ay sobrang sensitibo sa enerhiya. Ang malakihang pagsipsip ng natural na enerhiya na ito ni Xiaoyan ay tiyak na makakaakit ng kanilang atensyon. Kaya naman, kailangan niyang magsikap para bantayan siya. Huminto ang mga yapot ng Little Fairy Doctor sa pasukan ng kuweba. Tumingin siya sa madilim na itim na mundo sa labas at tamad na sumandal sa isang batong pader. Matapos mag-isip sandali, dahan-dahang kumalat ang isang hindi pangkaraniwang marilag na aura, na humadlang sa ilan sa mga mabangis at mabangis na nilalang na lason na naakit ng kaguluhan. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa kuweba ay nagpatuloy ng humigit kumulang kalahating oras o higit pa bago unti-unting hamina ang nagngangalit na natural na enerhiya. Naging ilusyon din ang pag-ikot ng enerhiya sa paligid ng katawan ni Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang huling hibla ng enerhiya sa katawan ni Xiaoyan, medyo nanginginig ang kanyang nakapikit na mga mata. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang binuksan ang mga iyon. Dalawang haligi ng enerhiya na parang substance na gawa sa liwanag ang bumaril sa kanyang mga mata at tumama sa napakalaking bato sa kanyang harapan. Ang liwanag ay naglabas ng puff na tunog habang ito ay tumagos sa bato.
Ito ay isang sitwasyon na naganap dahil sa sobrang pagkapuno ng kanyang katawan ng enerhiya. Ang liwanag sa loob ng mga mata ni Xiaoyan ay natago matapos ang dalawang energy light pillar na ito ay pumutok. Muli silang bumalik sa kanilang walang kabuluhang anyo. Sa isang sulyap, tila wala siyang pinagkaiba sa kanyang kalagayan kanina. Gayunpaman, ang kanyang aura ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa sa dati. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at marahang kinuyam ito. Nakikita niya ang bakanteng espasyo sa itaas ng kanyang kamay na bumubuo ng sunod-sunod na mga pagbaluktot. Pagkontrol sa espasyo, ito ang tanda ng isang dalubhasa na Daozang. Gayunpaman, ang isa ay magkakaroon lamang ng paunang kontrol sa klase na ito. Kapag naabot ng isa ang klase ng Daozun o maging ang klase ng Daosheng ay magagamit ng isa ang spatial strength na may mataas na antas ng kasanayan. Tapos ka na ba? Isang mainit na tawa ang umalangaw-ngaw sa harap ni Xiaoyan habang siya ay walang pagod at masayang nagdistort ng espasyo. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang nakaputing damit na Little Fairy Doctor, na mukhang napakadalisay at kaakit-akit. Ang Demon Poison Spot na ito ay talagang isang magandang bagay. Kung kailangan kong umasa sa pagsipsip ng enerhiya mula sa labas ng mundo, malamang nakakailanganin ng 1 buwan para maabot ko ang 2-star na antas. Ngumisi si Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, sinulyapan ang itim na bahagi sa kanyang dibdib, at sumagot. Ang paunang kondisyon ay kailangan mong taglayin ang lakas para kontrolin ito. Nakalimutan mo ba kung paano ka pinahirapan ng bagay na ito noong nakaraan? Iginala ng Little Fairy Doctor ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Talagang nakalimutan ng lalaking ito ang sakit pagkatapos gumaling ang sugat. Napangiti si Xiaoyan. Ibinalik niya ang kanyang damit at nagtanong. Hindi pa rin ba bumabalik si Zinlan? 4 na araw na simula nung umalis siya. May nangyari ba sa kanya? Ang Little Fairy Doctor ay inihilig ang kanyang ulo at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Palagay ko, hindi siya pinoprotektahan ng Earth Demon Puppet. Kung may nangyari sa kanya, dapat may nangyari din sa Earth Demon Puppet. Gayunpaman, wala akong naramdamang mali sa Earth Demon Puppet. Saglit na nag-isip si Xiaoyan, umiling, at sinabing. Maghintay pa tayo ng 2 araw. Aatakihin natin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast pagkatapos bumalik ang Earth Demon Puppet. Sa ganoong paraan, masisiguro natin na walang mangyayaring masama. Ang Little Fairy Doctor ay hindi nagpahayag ng anumang pagtutol sa desisyon ni Xiaoyan. Agad siyang tumango pagkatapos magsalita ni Xiaoyan. Hindi pa rin bumabalik si Zinlan pagkaraan ng panibagong araw. Nang maisip din ni Xiaoyan na may mali, sa wakas ay lumitaw ang tunog ng humahampas na hangin sa labas ng kuweba. Agad namang pumasok ang isang pamilyar na figurine na may kaunting pag-aalala. Ang Earth Demon Puppet ay sumunod malapit sa kanya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Xiaoyan at Little Fairy Doctor matapos makitang maayos si Zinlan. Napakunot ang noo nila nang makita ang medyo nagpapanik na mukha nito. Anong nangyari? Big Brother Xiaoyan. Naging magulo ang mga bagay. Ang Big Sister Little Fairy Doctor at ikaw ay pinaghahanap ng Ice River Valley. At saka, mukhang alam din nila na kayong dalawa ay nasa Fallen God Stream pa rin. Sa kasalukuyan, maraming eksperto mula sa Ice River Valley ang nagmamadali sa Fallen God Stream. Bukod dito, napapabalitang kabilang sa mga nagmamadali ang isang eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang. Pilit na nilunok ni Zinlan ang isang subo ng laway habang nagmamadaling nagsalita na may medyo maputlang mukha. Peak ng Daozang class. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan at ng Little Fairy Doctor nang marinig nila ito. Agad namang naging malungkot ang mga mukha nila. Sa pagkakataong ito, ang Ice River Valley ay talagang handang maglagay ng malaking kapital. Ang rurok ng klase ng Daozang. Maging si Fei Tian mula sa Wind Lightning Pavilion ay hindi pa umabot sa ganoong antas. Mukhang kailangan nating pabilisin ang ating paglalakbay. Kailangan nating ayusin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast bago nila tayo mahanap. Magiging maayos ang lahat kapag tinulungan ko si Tian Wu Zunzi na ayusin ang isang katawan. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan.
Sa kasalukuyan, wala siyang oras para isipin kung paano nalaman ng Ice River Valley ang kanilang landas. Inangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit sa labas bago biglang tumayo. Dumausdas ang kanyang mga mata sa Little Fairy Doctor. Kumuha na tayo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1078. Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang Poison Fog ay nananatili sa kalaliman ng Fallen God Stream. Maging ang hangin ay may kaunting baho. Ito ay magiging medyo mahirap kung ito ay hinihigop sa isang katawan. Ang loob ng Fallen God Stream ay napuno ng hindi mabilang na bilang ng napakalaking madilim na itim na siwang. Paminsan-minsan, maraming dagandong ang ilalabas mula sa mga bitek na ito. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa lugar na ito ay tila nagtataglay ng nakamamatay na lason pagkatapos ng mga taon ng ebolusyon. Kung ang isa ay pabaya, ang isa ay mahuhulog sa hindi inaasahang lugar. Ang mahinang tunog ng rumaragas ang hangin ay biglang lumitaw sa tiwangwang na rehiyong ito. Kaagad, may dalawang figure ang sumugod mula sa malayo. Ang kanilang mga figure ay kumikislap ng ilang beses at lumitaw 100 metro ang layo. Nakita na lamang nila ang kanilang hitsura nang makalapit na sila. Natural, sila ang grupo ni Xiaoyan, na naghahanap ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Dahan-daang dumapo ang figure ni Xiaoyan sa tabi ng isang itim na bato. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, ngunit ang kanyang paningin ay lubhang nahadlang dahil sa lasong fog. Little Fairy Doctor, nasaan ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast? Lumingon si Xiaoyan at tumingin sa likuran niya, kung saan matatagpuan ang Little Fairy Doctor at Xinlan. Ang Little Fairy Doctor ay tumingin sa paligid niya matapos marinig ang kanyang tanong. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Palibhas ay nagmamay-ari ng Woeful Poison Body, siya ay tila napakasensitibo sa ilang mga nilalang na may lason. Matapos makaramdam ng ilang sandali, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at itinuro ang hilaga. Mahina niyang sinagot. Sa ganoong paraan, dapat tayong makarating kaagad. Naaamoy ko ang lason sa katawan ng lalaking iyon mula sa malayo. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Sinulyapan niya ang Earth Demon Puppet, sumunod malapit sa kanya, at agad na nakahinga ng malumanay. Tila hindi maiiwasan ang matinding labanan ngayon. Sa lakas ng isang 8-star Dao Zhang at sa makapangyarihang pisikal na katawan ng isang magical beast, ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito ay tiyak na magiging lubhang mahirap na kalaban. Xinlan, dapat kang magtago ng mas malayo kapag nagsimula na ang laban. Huwag kang makisali dito. Bilin ni Xiaoyan kay Xinlan bago igalaw ang kanyang katawan. Sumugod siya sa direksyong itinuro ng Little Fairy Doctor. Tumango si Xinlan. Sa kanyang lakas, halatang wala siyang kwalipikasyon para lumahok sa isang laban sa antas na ito. Kaya naman, mas mabuting magtago siya sa malayo. Tara na, naubos mo na ang poison avoiding pill na ibinigay sa iyo ni Xiaoyan. Hanggat hindi ka nagkukusa na abalahin ang mga mabangis na nilalang na iyon, hindi sila lalapit at hahanapin ka. Ngumiti ang Little Fairy Doctor kay Xinlan. Pagkatapos noon, hinailan niya siya at mabilis na sinundan si Xiaoyan sa harapan. Habang nagsimulang magmadali ang grupo ni Xiaoyan patungo sa lugar kung saan nagtatago ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast, ang pasukan ng Fallen God Stream ay naging kakaibang buhay dahil sa pagdating ng isang grupo ng mga tao. Isang malaking grupo ng mga tao na may puting damit, na naglalaman ng nakakagulat na malamig na aura sa paligid ng kanilang mga katawan, ang pumuno sa pasukan ng Fallen God Stream. Tila naapektuhan ang temperatura ng lugar na ito sa pagbaba nito. May 4 na matandang figure na nakatayo na nakayuko ang mga balikat sa harapan. Ang 4 na figure na ito ay random na tumayo. Mayroong 3 maringal, malamig na aura na dahan-daang kumakalat sa pagitan nila, na nagbibigay sa isa ng isang uri ng sobrang nakaka-pressure na pakiramdam. Ang taong higit na nakakuha ng atensyon sa kanilang 4 ay isang matanda. Ang matandang ito ay may puting buhok at may hawak na tungkod na may ulo ng ahas na tila gawa sa puting jade. Ang malaki, mabangis na bibig ng ahas ay napalaki, at mayroon itong isang pares ng mga mata ng ahas na naglalabas ng madilim at malamig na aura. Siya ay lumitaw na kakaiba kumpara sa 3 matatanda sa tabi niya. Walang kahit kaunting enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan.
Maging ang matandang mukha na iyon ay halatang lukot. Ang kanyang singkit na mga mata ay lumitaw na malabo. Ang kanyang hitsura ay hindi naiiba sa isang ordinaryong matanda. Ang ikinagulat ng iba ay ang matandang ito, na tila hindi espesyal, ay nakatayo talaga sa gitna ng grupong ito ng mga tao. Maging ang tatlong nakaputi at matanda na may maringal na aura ay nanatiling kalahating hakbang sa likuran niya. Bakas sa kanilang mga kilay ang isang magalang na ekspresyon. Maraming tao ang kasalukuyang nanunood ng palabas sa paligid ng pasukan ng Fallen God Stream. Nagulat sila nang makita nila ang lineup na ito, lalo na nang makita nila ang espesyal na imahe ng snowflower sa mga damit ng mga taong ito. Ang isang kaguluhan ay napukaw bilang isang resulta. Sila ay mga tao mula sa Ice River Valley. Ang namumuno sa kanila ay 4 na ekspertong Daozang. Langit, ano ang balak gawin nitong Ice River Valley? Ayon sa mga sabi-sabi, si Bing Fo kasama ang 2 pang elder ng Ice River Valley at ilang mga disipulo ay namatay lahat sa kamay ng Wolfo Poison Lady. Sa hitsura nito, ang Ice River Valley ay talagang galit sa pagkakataong ito. Kung tama ang hula ko, ang matandang lalaking iyon na may hawak na tungkod ay dapat na si Elder Tian Shi mula sa Ice River Valley ay itinuturing na isang mahalagang tao sa Ice River Valley. Si Elder Tian Shi. Siya talaga. Hindi inaasahan na ang Ice River Valley ay nagpadala pa sa kanya sa pagkakataong ito. Ang Wolfo Poison Lady na iyon ay malamang na mahihirapang makatakas sa pagkakataong ito. Ang nakapalibot na pribadong pag-uusap ay hindi nakagambala sa grupong ito na nakasuot ng puti. Ang maputing buhok, matandang lalaki na may hawak na tungkod na gawa sa hugis ng isang ahas ay nagbukas ng kanyang medyo malabo na mga mata. Mahina niyang tanong. Nandito ba ang lahat? Narito ang lahat at naghihintay sa utos ni Elder Tian Shi. Nagmamadaling sumagot ang isang nakaputing damit at matandang nasa gilid. Ang matandang lalaki na tinawag na Elder Tian Shi ay dahan-dahang tumango. Inilahad niya ang kanyang kamay at ang lamig ay nananatili rito. Pagkatapos nito, nabuo ang isang salamin ng yelo. Isang larawan ang naruroon sa salamin ng yelo. Nagkataon, ang mga larawan ni Xiaoyan, ang Little Fairy Doctor, ang Earth Demon Puppet, at maging si Tian Wu Zunzi ay naruroon sa larawan. Ito ang mga natitirang figure na natagpuan sa mga nasirang kaluluwa ng mga disipulo ng Ice River Valley. Gayunpaman, hindi inaasahan na ang Wolfo Poison Lady ay may mga panlabas na reinforcements. Gayunpaman, ang ilang mga taong ito ay lubhang dayuhan sa matandang akin. Malamang na sila ay mga tao mula sa labas ng Peel Region. Hihihi. Ang Ice River Valley ay hindi pa nakakaharap sa akin ang mga kamay ng matanda. Ang tungkod na ahas ay winalis ang kanyang malabo na mga mata sa salamin ng yelo at tumawa. Ang tawa niya ay parang kwago, nakaka-goosebumps. Isang lamig ang bumungad sa balat ng 3 matanda na nakasuot ng puti nang marinig nila ang halakhak na ito. Alam nila na mas masaya ang pagtawa ng taong ito, mas siksik ang hangarin sa pagpatay sa kanyang puso. Tara na. Gusto talaga ng matandang ito na makilala ang grupong ito ng mga dayuhang eksperto sa lalong madaling panahon. Ang lakas ng Ice River Valley ay hindi matatawaran. Marahang iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, itinaas niya ang tungkod ng ahas at dahan-daang naglakad sa Fallen God Stream. Lahat ng mga disipulo mula sa Ice River Valley ay sumunod malapit sa kanila. Hindi sila lumikha ng kahit kay-titing na tunog kapag sila ay naglalakad, na nagpapakita ng isang hitsura ng pagiging mahusay na sinanay. Maraming tingin ang tumingin sa mga tao mula sa Ice River Valley habang unti-unting nawala sa kanilang paningin. Nagkatinginan sila at bumungad sa kanilang mga mata ang nagninangas na init. Alam nilang lahat na ang Fallen God Stream na ito ay malamang na hindi na magiging kalmado. Nakarating na tayo. Ang Rock Fortress na iyon ay kung saan matatagpuan ang target natin. Biglang huminto ang mga yapak ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Nakikita niya ang isang malaki at puting kulay na batong kuta na malabo na nakikita sa ilalim ng takip ng makapal na ulap. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay nasa lugar na iyon. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Isang init ang bumungad sa kanyang mga mata.
Matapos hanapin ang Black Corner region hanggang sa Central Plains, sa wakas ay natagpuan na niya ang isang buhay na Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ngumiti at tumango ang Little Fairy Doctor. Sabi niya, sa palagay ko ay malamang na naramdaman nito ang aking presensya. Tila ang isang makamandag na hayop na umabot sa ganoong ranggo ay mayroon ding sensitivity sa woeful poison body kung ito. Kung ganoon, tingnan natin kung ano ang hitsura ng tinatawag na sinaunang lason na hayop na ito. Zinlan, dapat manatili ka rito. Huwag mo kaming sundan. Ngumiti si Xiaoyan bago inutusan si Zinlan. Naiintindihan. Tumango si Zinlan bago paalalahanan. Mag-ingat kayong lahat. Ngumisi si Xiaoyan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa at ang kanyang katawan ay naging isang itim na linya na sumugod patungo sa kuta ng bato. Ang Little Fairy Doctor at ang Earth Demon Puppet ay sumunod malapit sa kanya. Sa bilis nilang tatlo, lumitaw na sila sa loob ng 1,000 metro mula sa kuta ng bato pagkatapos ng maikling sandali. Kasunod ng kanilang paglapit, sa wakas ay naramdaman nila kung gaano kalaki ang batong kuta na ito. Ang lugar ay lumitaw na napakalawak at makapangyarihan. Boom! Nang ang tatlong taong ito ay tumuntong sa 1,000 metrong radius ng batong kuta na ito, biglang nagsimulang yumanig ang lupa. Kaagad-agad, isang dagandong ng dragon na nakakapukaw ng kaluluwa ang ibinuga mula sa kuta ng bato, at isang marahas na bagyo ang dumaan, na lumilipad sa mga tipak ng bato sa lupa. Hahaha! Munting kagandahan! Hindi inaasahan na hinanap mo ako. Kung gayon, dapat kang masunurin na manatili sa likuran at maging aking babae. Nais ng haring ito na ang woeful poison body ay magsilang ng perpektong mga inapo na may pinakamalinis na bloodline. Ang dagandong ng dragon ay umalangaw sa lugar habang ang isang malakas na tawa ay napalabas mula sa kuta ng bato. Pagkatapos nito, ang dagandong ay kumalat na parang alon. Maririnig ng isa ang matalim na tunog ng humahanggos na hangin na lumilitaw pagkatapos umalangaw ang malakas na tawa. Isang maladugong figure ang sumugod palabas ng kuta ng bato sa paraang parang kidlat. Ang isang pares ng 100 talampakang malalaking pakpak ng dragon ay pinalawak mula sa kanyang likuran. Nasa likod nito ang isang kulay dugong scorpion tail, mahigit 10 metro ang haba. Ang dulo ng buntot ay naglalaman ng isang matalim, malamig na glow. Ang figure ay nanatiling nakabitin sa kalangitan na may bilog na buwan sa likod nito. Ang magkabilang pakpak nito ay nakabuka at ang knuckle-alasong buntot nito ay tila isang ahas. Sumirit ito sa langit habang kumalat ang napakalaking fog. Dahan-daang huminto ang grupo ni Xiaoyan. Napatingin sila sa figure ng tao na may mga pakpak ng dragon sa malayong kalangitan. Naramdaman nila ang napakalaking aura at gulat ang bumungad sa kanilang mga mata. Ito ba ang maalamat na Sky Poison Dragon Scorpion Beast? Ito ay talagang napakalakas. Gayunpaman, ang Monster Core at Essence Blood ay amin. Battle Through the Heavens. Kabanata 1079. Dragon Scorpion Tribe. Isang solemn na ang bumungad sa mga magagandang mata ng Little Fairy Doctor habang tinitingnan niya ang figure sa kalangitan, kung saan ang lason na fog ay tumagos. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito ay nagtataglay ng sobrang nakakatakot na lakas. Ang isang matinding labanan ay malamang na hindi maiiwasan ngayon kung gusto nila itong manghuli. Nanatiling nakabitin sa kalangitan ang isang pulang dugong figure. Ang malalaking pakpak ng dragon ay dahan-daang pumutok sa likod nito, na nagdadala ng sunod-sunod na alon ng mabangis na hangin. Gayunpaman, maliban sa mga pakpak at matalim na buntot ng alakdan sa likod, ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Isa pa, sobrang gwapo ng mukha niya. Karagdagan pa, may masamang pakiramdam na malabo na lumabas sa kanya. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay dahan-daang bumaba mula sa langit. Sa wakas, huminto ito sa hangin sa itaas. Nilaibat ng kanyang mga mata ang Little Fairy Doctor bago huminto sa tabi ni Xiaoyan. Tinaas niya ang kanyang kilay at tumawa. Nagtataka ako kung bakit ang lakas ng loob mong ihatid ang iyong sarili sa lugar na ito. Mayroon ka talagang mga katulong. Gayunpaman, ang lakas ng 2-star daw zang ng brat na ito ay hindi siya karapat-dapat na salakayin ang haring ito.
Naparito ako sa lugar na ito na may layuning makakuha ng isang bagay mula sa iyo. Bahagyang napangiti ang Little Fairy Doctor habang marahang ibinalita sa kanya. Oh, ito ay natural na hindi isang problema. Hanggat nananatili ka sa likod upang maging babae ng haring ito, huwag na huwag mong hilingin ang isang bagay lamang. Kahit na humingi ka pa ng higit pa, itong haring ito ay kayang ibigay sa iyo. Tumawa ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang marinig niya ito. Ang kanyang tingin ay agad na naglalaman ng ilang kahalayan habang nakatitig sa kaakit-akit na katawan ng Little Fairy Doctor. Wala pa siyang nakilalang babae na makakaakit sa kanya sa ganitong paraan sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, malinaw niyang naunawaan na ang ganitong uri ng pagkahumaling ay kadalasang dahil sa Wolfall Poison Body. Bilang isang makamandag na hayop, ang ganitong uri ng Wolfall Poison Body ay parang gamot na pampalakas sa kanya. Ang bango lang niya ay magiging sanhi ng pag-aalipusta ng kanyang kaluluwa at hindi maihahambing na komportable. Noong unang beses niyang nakilala ang Little Fairy Doctor noon, alam niyang tiyak na magiging kanya ang babaeng ito. Kung ganoon, pakibigay sa akin ang iyong monster core. Ang titig ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay nagdulot ng malamig na kislap na kumislap sa mata ng Little Fairy Doctor habang siya ay humihingi sa mahinang boses. Ang ngiti sa gwapong mukha ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay unti-unting tumigas habang lumilitaw ang kadiliman. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, mukhang walang magandang intensyon ang mga darating at hindi dumarating ang mga may magandang intensyon. Kung ibang tao ang nagsabi ng mga salitang ito sa harap ng haring ito, tiyak na magiging bangkay siya sa sandaling ito. Gayunpaman, ang haring ito ay labis na nabighani sa iyo. Kaya't ang kasalanang ito sa akin ay babayaran ng lalaking nasa tabi mo. Ang mga pakpak ng dragon sa likod ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay ikinumpas pagkatapos tumunog ang mga salitang ito. Biglang nawala ang katawan niya sa lugar. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang mawala ang katawan ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Kasabay nito, isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. Ang mga umaatres na paa ni Xiaoyan ay dumaong pa lamang ng ang isang kamay na may pulang dugo, matutulis na mga kuko ay pamunit sa lugar sa kanyang harapan, na parang isang matalim na espada. Isang madilim na itim na linya ang lumitaw sa espasyo kung saan dumaan ang kamay. Ang bakanting espasyo sa harapan ay nagbuga ng nagulat na nang sumable ang pag-atake. Kaagad, lumitaw ang katawan ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa hindi pangkaraniwang paraan. Madilim ang kanyang tingin habang sinusulyapan si Xiaoyan. Walang sabi-sabi, nagpalabas siya ng swoosh na tunog habang ang isang itim na figure ay sumugod sa parang kidlat na paraan, na tumagos sa kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ng noo ni Xiaoyan. Isang hindi pangkaraniwang matalim na buntot ng alakdan ang lumitaw. Ang matalim na dulo ay naglalaman ng maliwanag na pulang kulay. Maliwanag, nagtataglay ito ng nakamamatay na lason. Ang dulo ng matulis na buntot ng scorpion ay tumusok sa noo ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, tumagos ito sa kanyang noo, ngunit walang lumabas na sariwang dugo. After image. Agad na sumili ang pagkagulat sa mga mata ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang makita niya ang eksenang ito. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid, at nakita niya ang isang figure na dahan-dahang lumilitaw ilang dosenang metro ang layo. Ang figurang iyon ay si Xiaoyan. Mabuting brat, minamaliit kita. Nagulat din ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang makita niyang umiwas si Xiaoyan sa pag-atake mula sa kanyang scorpion tail. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, bumaril mula sa kanyang likuran ang isang kulay abo-lilang haligi ng Daochi, na sinamahan ng nakakatalam na tunog ng humaharurot na hangin. Hihihi. Munting kagandahan, ang munting pag-atake na ito ay walang magagawa sa haring ito. Natawa ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang maramdaman niya ang hangin mula sa kanyang likuran. Ang buntot ng alakdan sa likod niya ay tumusok sa isang iglap. Pagkatapos nito, madali nitong hinarang ang kulay abo-lilang Daochi pillar. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Dahil dumating ka na, hindi na kailangang umalis.
Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay tumawa ng malakas habang ang kanyang mga mata ay dumampi kay Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor. Pagkatapos nito, binuksan niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malinaw na malakas na dagandong sa langit. Ang lugar na ito ay biglang nagsimulang manginig matapos kumalat ang dagandong. Kaagad-agad, maririnig ang mga ingay. Si Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor ay tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang mga ingay, at nakita nila ang isang itim na linya na tumatawid sa lupa na parang alon ng karagatan mula sa abot tanaw. Ang lason na gas na pumuno sa hangin ay nananatili sa itim na linyang iyon at nabuo ang isang bagay na parang lason na ulap. Mag-ingat, lahat sila ay mga makamandag na hayop sa loob ng Fallen God Stream. Ang katawan ng Little Fairy Doctor ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Seryoso ang mukha niya nang magsalita siya. Unti-unting lumalapit ang itim na linya habang nagsasalita si Little Fairy Doctor. Tumingin si Xiaoyan at nalaman na hindi ito isang itim na linya. Sa halip, ito ay isang dagat ng makapal na nakaimpake na mga hayop na may lason. Ang poison cloud na naipon sa hangin ay nabuo mula sa mga hininga ng mga lason na hayop na ito. Namuo ang mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang eksenang ito. Naramdaman pa niya ang dalawang magkatulad na malakas na aura mula sa loob ng makapal na dagat ng mga lason na hayop. Kahit na sila ay mas mahina kumpara sa Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito, dapat ay naabot nila ang lakas ng isang 4-star Daozang o higit pa. Ang haring ito ang namumuno sa rehiyong ito. Dahil nakarating ka na sa lugar na ito, kung mabubuhay ka o mamatay ay ang haring ito rin ang magpapasya. Isang madilim, siksik na ekspresyon ang lumabas sa masamang mukha ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast habang tumatawa siya. Haharapin natin ang mga makamandag na hayop na ito. Iwanan ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast para sa Earth Demon Puppet at matandang misteryaw na hawakan. Malamang na maayos nila siyang libangin. Ngumiti lang si Xiaoyan sa mukha ng kay-abangan ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Pinitik niya ang kanyang daliri at bumungad sa kanyang harapan ang Earth Demon Puppet. Kaagad, ipinahid niya ang kanyang daliri sa kulay puti na singsing at ang ilusyonaryong kaluluwa ni Tian Wu Zunzi ay unti-unting naalis. Hihihi. Munting brat, napakataas mo talaga ng tingin sa matandang ito. Nakahanap ka ng napakagulong tao. Nakita ni Tian Wu Zunzi ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na may napakalaking poison fog sa hindi kalayuan pagkatapos niyang lumitaw. Agad siyang napabulalas. Ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa Fei Tian na iyon. Paano mo nasaktan ang gayong pag-girl? Wala akong pagpipilian. The Essence Blood ng isang Rank 7 Magical Beast ay kailangan para tulungan kang pinuhin ang isang katawan. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti habang sumagot. Saglit na napuruhan si Tian Wu Zunzi nang marinig niya ito. Agad at walang magawang umiling siya habang sinabing, "Sige. Munting brat, palagi kang may dahilan. Gayunpaman, ako lang ang hindi makakaharap sa kanya." Bagamat medyo makapangyarihan ang espiritual na lakas ni Tian Wu Zunzi, medyo kulang ito kung hayagang lalaban siya sa isang eksperto sa antas nitong Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang lahat ng mga kakulangang ito ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na gamitin ang Dao Qi. Gagawin ng Earth Demon Puppet ang lahat para tulungan ka. Sa tingin ko ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema, tama ba? Itinuro ng daliri ni Xiaoyan ang Earth Demon Puppet sa tabi niya at tumawa. Nakahinga ng maluwag si Tian Wu Zunzi nang makita niya ang papel. Ang lakas ng pakikipaglaban ng kasalukuyang Earth Demon Puppet ay hindi mas mababa kaysa sa isang 8 bituin na si Daozang. Sa tulong nito, magkakaroon ng higit na kumpiyansa si Tian Wu Zunzi kapag kaharap ang taong iyon. Medyo tumigas ang ngiti sa mukha ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang lumitaw si Tian Wu Zunzi at ang Earth Demon Puppet. Malungkot ang kanyang boses habang sinasabi niya. Kaya, handa ka. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Hindi niya pinansin ang lalaking iyon at sinulyapan ang hindi mabilang na bilang ng mga halimaw na may lason na sumusugod habang naglalabas ng malakas na dagandong. Pagkatapos nito, dumausdas ang kanyang mga mata kay Tian Wu Zunzi at sinabing, "Matandang Ginoong Yao, subukang maging mabilis hanggat maaari.
Pipigilan namin ng Little Fairy Doctor ang lahat ng mga lason na hayop na ito. Sige, walang problema. Sa Earth Demon Puppet, hindi magiging masyadong mahirap na tapusin siya. Dahan-daang tumanggaw si Tian Wu Zunzi habang sumagot siya. Matanda, hindi ka ba natatakot na makagat ang iyong dila sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganoong kalaking salita? Ang haring ito ay miyembro ng Scorpion Dragon Tribe. Naglakas loob ka bang hawakan ako? Ang mga mata ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay madilim at siksik habang nagsasalita siya. Scorpion Dragon Tribe. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Narinig na niya dati ang magical beast na ito. Maaari itong ituring na isang napakalakas na tribo sa mundo ng magical beast. Bukod dito, ang kanilang reputasyon ay napakahusay din. Sinasabing ang lahat ng miyembro ng Scorpion Dragon Tribe na ito ay nagtataglay ng isang pambihirang linya ng dugo ng Ancient Dragon sa loob ng kanilang mga katawan. Sinaunang Dragon. Ang tinutukoy nito ay ang napakahiwagang Void Ancient Dragon. Bihira ang sinuman sa kontinente ng Daochi na nakakita ng mga bakas ng gayong maalamat na pag-iral. Sa loob ng mundo ng Magical Beast, ang sinumang Magical Beast na nagtataglay ng pahiwatig ng kaugnayan sa misteryosong Void Ancient Dragon na ito ay isang indikasyon na sila ay malakas. Katulad lang sila nitong Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa harapan. Ang lakas ng isang 8-star na si Dao Zhang ay maaaring ituring na isang top-tier expert sa buong kontinente ng Daochi. Bukod dito, ang Scorpion Dragon Tribe na ito ay mas malaki sa bilang kumpara sa Void Ancient Dragon. Kaya naman, kahit na hindi ito may kukumpara sa isang tribong tulad ng tribong Heaven Demon Phoenix, maaari silang ituring na nasa tuktok. Hindi inaasahan ni Xiaoyan na ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito ay magiging miyembro ng Scorpion Dragon Tribe na iyon. Gayunpaman, ngayong naging ganito na ang mga bagay, wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Kalimutan ang tungkol sa taong ito na miyembro ng Scorpion Dragon Tribe. Kahit na siya ay isang Void Ancient Dragon, malamang na wala pa ring choice si Xiaoyan kundi ang umatake. Matandang Ginoong Yao, mangyaring salakayin. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan kay Tian Wu Zunzi. Isang matinding lamig ang bumungad sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang nagsalita. Isang malamig na kislap ang sumilay sa walang laman na mga mata ng Earth Demon Puppet sa gilid pagkatapos ng huling salita ni Xiaoyan. Lalong tumindi ang silver glow sa matingkad nitong katawan. Hindi man lang ito huminto saglit habang kumikislap ang katawan nito at sumugod sa Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang ekspresyon ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay agad na naging medyo pangit nang makita niya ang Earth Demon Puppet na sumugod. Bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Galit siyang tumawa. Dahil lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan, ibibigay ng haring ito ang inyong mga kahilingan, mga langgam. Nanginginig ang ilusyonaryong katawan ni Tian Wu Zunzi bago dahan-daang nawala sa kakaibang paraan. Isang malinaw at malakas na tawa ang nagdala ng pagmamalaki na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ha ha ha. Langgam. Kung hindi nawalan ng katawan ang matandang ito, magiging langgam ka lang din sa mata ng matandang ito. Kahit na ganito ang kaso, siguradong kukunin ng matandang ito ang essence blood mo ngayon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1080. Pagpatay sa Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Lumingon si Xiaoyan matapos mapanood ang Earth Demon Puppet at si Tian Wu Zunzi na sinisingil ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ibinato niya ang kanyang tingin sa hindi mabilang na bilang ng mga poison beast na naglalabas ng malakas na dagandong habang papunta dito. Dahil sa pagsasara ng mga halimaw na ito, nakita ni Xiaoyan na ang dalawang figure ay nakatayo sa likod ng isang malaking magical beast sa harapan. Ang dalawang malawak at makapangyarihang aura, na naramdaman ni Xiaoyan kanina, ay nagmula sa kanila. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng Fallen God Stream. Siya ay nagtataglay ng dalawang underling na may ganoong lakas sa ilalim niya. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, inilagay ang kanyang tingin sa dalawang figure, at nagkomento. Hayaan mo silang dalawa sa akin. Dapat mong harangan ang karamihan ng mga hayop. Ano ang sasabihin mo? Matamis na ngumiti ang Little Fairy Doctor habang nagtatanong. Okay lang ba iyon?
Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan matapos siyang marinig bago magtanong. Kaka-rating pa lang nilang dalawa sa lakas ng isang 4-star daw Zhang. Ang mga sugat ko ay gumaling na. Hindi dapat masyadong mahirap harapin ang mga ito. Ang Little Fairy Doctor ay patuloy na ngumiti habang sinabi niya. Sa kabilang banda, napakaraming halimaw sa pulutong ng halimaw na iyon. Kung hindi ka seryoso, baka mahulog ka ng hindi inaasahan. Sila ay isang grupo lamang ng masasamang hayop, ano ang magagawa nila? Si Xiaoyan ay tumawa ng malakas, na tila napaka-pride. Tangang brat. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo ng pinuno ito. Hindi ka talaga marunong sumulat ng salitang kamatayan. Isang galit na dagandong ang lumabas mula sa mga hayop na sumugod habang si Xiaoyan ay tumatawa. Kaagad, dalawang tunog ng rumaragasang hangin ang lumitaw. Dalawang figure ang sumugod at lumitaw 100 metro mula kay Xiaoyan at sa Little Fairy Doctor. Ang dalawang figure ay mukhang kakaiba dahil hindi magkatugma ang kanilang mga sukat. Ang isa ay kasing taba ng bola at tila nanginginig ang lupa sa paglalakad. Ang isa naman ay kasing payat ng sanga, lumilitaw na parang poste ng kawayan. Isang masasamang katusuhan ang bumungad sa mga mata. Maging si Xiaoyan ay hindi maiwasang magulat nang makita niya ang dalawang taong ito. Nakita niya agad itong nakakatawa. Kakaiba talaga ang panlabas na anyo ng dalawang ito. Lumabas sa Sky Scorpion region. Kung hindi, mamatay. Ang malaking figure ng tao na iyon ay nagpakita ng kabangisan sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan at sa Little Fairy Doctor. Kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang napakalaking martilyo na kasing laki ng tao. Ang malaking martilyo ay random na inindayog at isang mababang sonic boom ang umalangaw-ngaw. Kahit na ang lupa ay inalog hanggang sa nabuo ang dalawang malalim na hukay. Ang payat na tao sa tabi niya ay iniwas ang tingin sa grupo ni Xiaoyan sa masamang paraan. Pagkatapos nito, mabilis niyang sinulyapan ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Isang labanang nakakapukaw ng kaluluwa ang sumiklab doon. Tatlong eksperto na may lakas ng isang 8-star daw Zhang ang nagpapalitan ng suntok. Ang aktibidad na ginawa ay natural na hindi maliit. Ang sunod-sunod na alon ng nakakatakot na enerhiya ay bumagsak. Kahit na sila ay malayo, posible pa ring maramdaman ang presyon na nakapaloob sa loob ng mga alon ng enerhiya. Bakit biglang dumating ang mga taong ito sa rehiyon ng Sky Scorpion? At saka, ang dalawang nakikipaglaban sa pinuno ay nagtataglay ng lakas na hindi mas mababa sa kanya. Ang dalawang nasa harapan ay malinaw ding hindi mga ordinaryong tao. Ang sorpresa ay lumitaw sa mga mata ng taong ito habang tahimik silang lumilibot. Ipaubaya mo sila sa akin. Darating na ang mga hayop. Dapat kang kumilos. Nabalitaan na ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay maaaring humiram ng poison gas mula sa Beast Crowd. Sa makatuwid, kailangan mo silang itaboy sa lalong madaling panahon. Naikuyom ng Little Fairy Doctor ang kanyang kamay. Isang grayish-purple, makapangyarihang Daochi ang nananatili sa kanyang palad. Matapos turuan si Xiaoyan, ginalaw niya ang kanyang magandang katawan at sumugod, sinugod ang mataba at payat na duo. Munting babae. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Ang matandang ito ay hindi magpipigil dahil ikaw ay isang babae. Ang malaking mataba ay agad na nagpakawala ng galit nang makita niya ang Little Fairy Doctor na sumusugod. Natapakan niya ang lupa, dahilan para manginig ito habang ginagawa niya iyon. Pagkatapos nito, naniningil siya sa Little Fairy Doctor na parang isang maliit na bundok. Ang malaki at metal na martilyo sa kanyang kamay ay may dala ng tuloy-tuloy na sonic boom habang marahas itong hamampas patungo sa Little Fairy Doctor. Klang! Isang malawak at makapangyarihang haligi ng Daochi ang bumaril at malakas na bumangga sa metal na martilyo. Kaagad, isang metal na tunog ang sumabog. Nagpaputok si Sparks. Ang napakalaking metal na martilyo ay pinalipad habang ang charging fatty ay pasuray-suray na paatras. Ang bangis talaga ng babaeng ito. Ganhao, bakit hindi ka umaatake? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng mataba nang sumigaw siya sa malalim na boses matapos nasapilitang pabolaykan ng Little Fairy Doctor sa isang suntok lamang. Napakunot ang noo ng payat at malatwig na lalaking iyon nang marinig ang sigaw.
Kinuyam niya ang kamay at lumabas ang dalawang mahabang punyal. Ang kanyang paa ay tumapak sa lupa, naglalabas ng swoosh na tunog habang siya ay nag-transform sa isang malabong figure na bumaril patungo sa Little Fairy Doctor. Ang Little Fairy Doctor ay hindi natarante kahit kaunti sa harap ng pinagsamang pag-atake na ito ng mga payat at matataba na figure. Ang kanyang mga yapak ay matikas at kalmado. Sa bawat pagwagayway niya ng kanyang mga kamay, isang malawak at makapangyarihang Daochi ang lilito, na pinipilit ang dalawang ito na magmadaling umiwas. Ni hindi nang ahas na makipag-ugnayan man lang dito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos makitang walang problema ang Little Fairy Doctor. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa pulutong ng mga hayop. Sa malamig na tawa, kumislap ang kanyang katawan at lumitaw sa hangin sa itaas nila. Nagbago ang mga seal na nabuo ng kanyang mga kamay at ang Fallen Heart Flame ay nahiwalay sa Glazed Lotus Heart Flame bago na natiling nakasuspine sa kanyang harapan. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang dalawang kamay. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at agad na nanginig ang Fallen Heart Flame sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, isang malakas na invisible wave ang bumuo ng isang pabilog na ripple form habang kumalat ito. Ang invisible ripple ay mabilis na kumalat at nakipag-ugnayan sa mga hayop sa isang kisap mata. Agad na umalangaw-ngaw ang maraming nagdadalamhating dagandong. Ang malakas na momentum ng karamihan ng mga hayop ay naging magulo. Ang mga butil ng puting usok ay nagsimulang lumitaw sa mga katawan ng ilan sa mga magical beast. Puff! 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 Ang isa pang hindi nakikitang ripple ay kumalat at dumating. Kaagad, ang mga kumpol ng apoy ay sumiklab sa gitna ng karamihan ng mga hayop. Hindi mabilang na mga hayop na may lason ang sinindihan sa kabila ng kawalan ng apoy. Naging mga bowl ang apoy na mabilis na tumakas sa lahat ng direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak sila at naging mga tambak na abo. Ang pulutong ng mga hayop ay hindi nagkukulang sa makapangyarihang mga hayop na nagtataglay ng kaunting katalinuhan ngunit hindi pa nagbabago sa anyo ng tao. Halos hindi nila napigilan ang ganitong uri ng pag-atake sa Heart Flame. Bukod dito, sa pagkakaroon ng katalinuhan, hindi sila kumilos ng kasing baliw gaya ng ibang magical beast at sumulong sa kabila ng alam nilang ang lugar sa harap nila ay puno ng panganib. Siyempre, ang mga magical beast na iyon na nagtataglay ng katalinuhan ay isang minorya. Karamihan sa mga magical beast ay gumamit lamang ng kanilang instincts. Sa kasalukuyan, nasa ilalim sila ng kontrol ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast, kaya ang alam lang nila ay kailangan nilang sumulong. Gayunpaman, sa ilalim ng malawakang pag-atake ng Heart Flame mula sa Fallen Heart Flame, anumang magical beast na pumasok sa loob ng 100 metrong radius ng Xiaoyan, walang pagbubukod, magiging abo sa gitna ng sunod-sunod na alon ng puffang sounds. Kahit na ganito ang nangyari, mayroon pa ring walang tigil na bilang ng mga magical beast na naniningil ng walang takot sa kamatayan. Nagresulta ito sa isang makapal na patong ng abo na nabubuo sa kapatagan, na nagdulot ng kakaibang hitsura nito. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nagkunot ng kanyang mga kilay habang dumaraming bilang ng mga magical beast na umabant. Sinulyapan niya ang lasong ulap na nananatili sa itaas lamang ng mga magical beast. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya may pagpapatuloy ang pagpatay na ito kung magpapatuloy sila. Ang mga magical beast na ito ay kinokontrol ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast at hindi nakakaramdam ng anumang takot. Roar! Isang malakas at malinaw na dagandong ng dragon ang umalangaw habang pinag-iisipan ni Xiaoyan ang problema. Isang kaguluhan ang nabuo sa karamihan ng mga hayop at ang lason na fog sa hangin ay nagsimulang gumalaw. Ang direksyon na inilipat nito ay ang battleground kung saan matatagpuan ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kasalukuyang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay malinaw na hindi na nakayanan ang pinagsamang pag-atake ni Tian Wu Zunzi at ng Earth Demon Puppet. Iniisip niyang gamitin ang lakas ng lasong ulap na nabuo mula sa 10,000 hayop. Kung siya ay pinahihintulutan na gawin ang gusto niya, malamang na ang ilang hindi inaasahang pagbabago ay maaaring idagdag sa sitwasyon. Dahil gusto mong hiramin ang lakas ng lason na ulap, sisirain ko ito. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan.
Nilunok niya ang Fallen Heart Flame pabalik sa kanyang katawan. Ang apoy ay mabilis na sumanib sa Green Lotus Core Flame at muling nabuo ang Glazed Lotus Heart Flame. Ang selyo sa kanyang kamay ay nagbago at isang jade green na apoy ang bumaril patungo sa langit. Kumawag-kawag ito at nag-transform bilang isang malaking apoy na lobo na may sukat na daan-daang talampakan. Ang apoy na lobo ay tumalon sa kalangitan, na naglalabas ng mataas na temperatura sa proseso at naging sanhi ng pagkalat ng nakapaligid na poison fog. Nang lumitaw ang apoy na lobo na ito, na nabuo mula sa Glazed Lotus Heart Flame, ang mabangis na pulutong sa ibaba ay agad na bumuo ng matinding kaguluhan. Nakaramdam sila ng takot sa kaibuturan ng kanilang mga puso sa nilalang na ito na mainit at puno ng enerhiyang yang. Heavenly Flame. Naramdaman ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast, na nahulog sa isang gusot, ang apoy na lobo na nabuo sa kalangitan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago din ng husto sa proseso. Hihihi. Hindi ngayon ang oras para magambala. Isang tawa ang biglang tumunog mula sa likod ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast nang sandaling nag-ambala ang kanyang isip. Kaagad, isang palad na naglalaman ng isang malawak at makapangyarihang puwersa ay matatag na nakatatak sa likod ng halimaw. Grog. Matapos matanggap ang malakas na suntok, isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa bibig ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Kakalabas lang ng sariwang dugong ito nang mag-transform sila sa mga blood arrow na walang awa na bumaril sa mukha ng Earth Demon Puppet na dumating sa harapan. May lumabas na anchi-chi sound. Gayunpaman, ang Earth Demon Puppet ay hindi nag-react dito. Ang malakas na kamao nito ay walang humpay na ibinaba pasulong. Bastos, hindi kayo pababayaan ng haring ito. Naiwasan ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ang malabundok na suntok mula sa Earth Demon Puppet sa isang miserableng paraan. Purplish ang ekspresyon niya habang galit na galit. Scorpion Dragon Swallow ang Sky. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay naglabas ng suit mula sa kanyang lalamunan pagkatapos na umatras. Agad namang namaga ang kanyang katawan. Kaagad, nagbagong anyo siya sa 1,000 talampakang mabangis na hayop. Itinaas nito ang ulo at hinarap ang lasong ulap na nabuo ng singaw ng lason mula sa 10,000 hayop. Isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas mula sa bibig nito. Swallow ang Sky. Sa panaginip mo, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makita niya ito. Nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay at pinalawak ng apoy na lobo ang napakalaking bibig nito. Isang napakalaking haligi ng apoy ang bumaril at tumama sa napakalaking ulap ng lason. Ang temperatura ng Heavenly Flame ay nakakatakot na mataas, dahilan upang ang poison fog ay agad na bumuo ng puting usok. Ang nakakatakot na poison gas na natipon sa loob ay nakakalat na parang isang lobo na pumutok. Dahil sa pagsunog ng Heavenly Flame, ang dami ng poison vapor na naabsorb ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay napakaliit na ito ay nakakaawa, na naging sanhi ng pagkagalit ng Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang pulang dugo nitong mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan, at ang 12-12 metrong haba ng scorpion na buntot nito ay tumusok sa hangin, pinaputukan si Xiaoyan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Gumalaw ang selyo sa kanyang mga kamay at ang napakalaking lobo na apoy ay bumagsak, na nagpapahintulot sa buntot ng alakdan na tumagos sa katawan nito. Ang mataas na temperatura na nakapaloob sa loob nito ay naging dahilan upang ang buntot ng scorpion ay naglalabas ng mga alon ng chi-chi na tunog. Roar! Ang matinding sakit na ipinadala mula sa buntot nito ay naging dahilan upang ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay humarap sa langit at naglalabas ng malungkot na panaghoy. Gayunpaman, ang malungkot na panaghoy nito ay tumunog lamang nang lumitaw ang isang kulay pilak na figure sa itaas ng ulo nito. Isang suntok ang pumutok sa malaking mata nito nang walang awa. Bang! Isang mababa at malalim na tunog ang lumitaw. Ang sariwang dugo ay tumalsik sa kalangitan, dahilan upang lumitaw ang lugar na tila umuulan ng dugo. Sa ilalim ng matinding suntok na ito, maging ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay hindi makalaban. Bumagsak ito mula sa langit at tumama sa lupa. Ang lupa ay nanginig at ang mga bundok ay yumanig.